gabi, ng simbang gabi. Kasi kayo po ang lahat at sabayan ng koro para sa magbungad na atin. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa ikapitong simbang gabi na kung saan patuloy tayong inaanyayahan ng ating Panginoon katulad ni Maria na dumalaw sa kanyang pinsang si Elizabeth na magkaroon ng kagalakan sa ating kalooban dahil sa pagdalaw ng Diyos araw-araw sa ating buhay. Kung kaya nga sa pasimula ng pagdiriwang na ito, ating muna ngayong aminin, pagsisihan ng ating mga nagawang mga pagkukulang sa ating Diyos. Ihingi ito ng kapatawaran upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
makapangyarihan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong sambayanan upang ang kagalakan sa pagdating ng iyong nagkatawang taong anak ay magdulot ng gantimpalang buhay na walang wakas kapag siya ay nagbalik ng may kadakilaang lantad, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulod, pinatahak upang ako'y mapaniid. Itong aking manginibig ay katulad niyong usa. Mabilis kong kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay narusa at ganito ang hinura. Sa akin ay sumama ka, halika na, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain, at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingnan namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humuhuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga, aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan. At nang aking di marinig, ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Panginoon, papurihan ang tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwa. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginoon, papurihan ang tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinuklod. Panginoon, papurihan ang tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginoon, papurihan ang tapat niyang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabululan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. So welcome po muli sa ating ikapitong simbang gabi. At napakaganda ng ating ebanghelyo sa gabi ito. Yung pagdalaw o isang pagdalaw ng mahal na Birheng Maria kay Elizabeth na kanyang pinsan. Isang masayang pagtatagpo ng magpinsan, parang reunion. Di ba madalas pag mga Pasko, bagong taon, ay ginaganap ang iba't ibang mga reunion, ang iba't ibang mga angkan, iba't ibang mga pamilya. Kung kaya nga ito ay parang isang reunion yung pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Dahil marahil matagal na silang hindi nagkikita. Gaya ng sinabi ng anghel kay Maria, di ba? Ano yung sinabi ng anghel kay Maria nung dinalaw ng anghel si Maria? Naalala mo pa ba ang iyong pinsan na si Elizabeth? Di ba pag sinabi sa'yo, naalala mo pa ba yun? Ibig sabihin parang matagal mo na hindi siya nakikita o hindi kayo nagkakausap. Kung kaya nga dumalaw ang mahal na ina kay Elizabeth at isang masayang pagtatagpo ang kanilang ang pagkikitang ito ng mahal na Birhen at ni Elizabeth. Kaya nga, ano yung nagpapasaya sa kanilang pagtatagpo? Ito yung maganda nating tingnan. Ano yung nagpapasaya sa kanilang pagtatagpo? Ito ay walang iba kundi si Jesus, ang Diyos. Dahil nasa piling nila ang Diyos. Sapagkat alam natin sa pasimula pa, si Maria, si Elizabeth ay puspos ng Espiritu Santo. Pareho sila. They were filled with the Holy Spirit. Sa pasimula pa, inihanda na sila. Si Elizabeth, ganun din si Maria, na maging ina ni Jesus at maging ina ni Juan Bautista. Anong pagkakaiba lang nila? Si Elizabeth ay napakatanda na. Di ba? Nung siya pinagpala ng Diyos, napakatanda na. Si Maria naman ay napakabata naman. No? Opposite. Pero, pareho silang biniyayaan ng Diyos at sila'y pinuspos ng Espiritu Santo. Sila ay naging kalugod-lugod sa harap ng ating Panginoon. At simula pa nung sila ay tawagin ng Diyos, patuloy na binigyan sila ng pagpapala ng Diyos. So ibig sabihin, ang dalawang ito ay pinagpala. No? Hindi sila sinuwerte sa buhay. No? Iba yung swerte, iba yung mapala. Kaya na meron pong isang kwento, pwede po bang magkwento? Ayaw yata. Parang ayaw, pwede pong magkwento? Opo, pwede, no? Kahit naman ayaw ninyo, magkwento talaga ako. Ayan.
minsan daw po ay merong dun sa isang maliit na lugar, isang maliit na baryo na kung saan ay ang pangunahing gawain ay ang mangisda kasi nasa tabing dagat sila, isang maliit na baryo. At meron doon isang mangingisda, no? Ang pangalan ay Mateo. At itong si Mateo ay kilala na sa tuwing nangingisda siya ay marami siyang huli. Dahil meron siyang tinatawag na lucky coin. Ano? Meron daw siyang swerte na daladalang coin o barya sa kanyang pangingisda. Kung kaya nga sa tuwing nangingisda siya ay daladala niya itong coin na ito, lucky coin, na minana pa ni Mateo mula sa kanyang lolo. At nung minsan, pumalaot si Mateo at nangisda. Hinagis na yung lambat. At sa paghagis na yung lambat, makalipas ang ilang oras ay wala siyang huli. At dahil wala siyang huli, at kahit yung mga kasamahan niya na nangingisda rin ay wala rin huli, nagsiuwian na. Pero si Mateo nanatili. Hawak-hawak na ngayon yung kanyang maswerte coin. At nung nakauwi na ang lahat, maya-maya lamang ay nakita ni Mateo na meron ng isda sa kanyang lambat. At ito yung pinakamalaking huli niya. No, napakalaking tuna ang kanyang nahuli. Na wala pang nakahuli doon sa kanilang baryo ng ganong kalaki. Kaya nga, nagulat ang lahat at maraming nainggit. Ano bang meron talaga itong si Mateo na napakaswerte ni Mateo doon sa kanyang maswerte coin. Ano? Yung kanyang lucky coin. Kaya nga, marami ang nagtangka na kunin yung lucky coin ni Mateo. Kaya nung minsan natutulog si Mateo, tingnan nyo nga yung katabi nyo kung tulog na, hindi pa kasi tapos yung kwento. Diba? Natutulog si Mateo, biglang merong isang mangangalakal na pumunta at ninakaw yung kanyang lucky coin. At nung magising si Mateo, dahil siya naman ay kinabukasan ay pupunta na ulit sa laot, hinahanap niya yung kanyang lucky coin. Sabi niya, nawawala. Pero kailangan kong mamista ngayon. So, pumunta si Mateo. At itong nagnakaw, no, yung mga ngalakal, ay nagpunta rin sa pangingisda, dala-dala yung lucky coin ni Mateo. At habang sila ay nangingisda, si Mateo, si mga ngalakal, no, hawak-hawak na yung kanyang yung lucky coin ni Mateo. At hinihimas-himas niya, gaya ng ginagawa ni Mateo. Di ba? Hinihimas na yung lucky coin. Pero, wala siyang nahuli. Ang tagal na, no? Nakatitig siya doon sa coin. Pero hindi niya tinitingnan yung kanyang lambat. Tapos nung tinignan niya si Mateo, si Mateo, wala sa kanya yung lucky coin, pero panay ang ahon ng mga isda. Punong-puno ang kanyang bangka ng isda. Kaya nga, nung pagdating nila sa tabi, hinarap ng mga ngalakal si Mateo, sabi niya, eto na yung iyong coin. No? Wala namang palang kwenta yan. Sabi niya. Sabi ni Mateo, bakit? Wala rin akong huli, sabi ni nung mga ngalakal, hindi rin ako nakahuli ng marami, hindi pala maswerte yan. Sabi ni Mateo, bakit? Habang nangingisda ka ba, saan ka ba nakatingin? Baka doon ka naka-focus sa coin, hindi doon sa lambat. At ito yung pagkakamali, ano? Kaya nga sabi ni Mateo, hindi maswerte yung coin na yan, hindi yan lucky coin. Ang swerte ay gawa ng mga pagkakataon. Pero ang pagpapala ay mula sa Diyos. Pinagsusumikapan ng tao
ang biyaya o ang pagpapala ng Diyos. Kaya nga sabi niya, hindi ako maswerte, sabi ni Mateo. Pinagpala ako dahil pinagsumikapan kong makahuli. Kung gayon, sabi nung mga ngalakad na nagnakaw, ipaliwanag mo nga, bakit lagi mong dala ang coin nito? So nagpaliwanag si Mateo. Yang coin na yan, binigay sa akin ng aking lolo. Dahil ang turo niya sa akin, kapag naiinip na ako at gusto ko nang sumuko, himasin ko lang yan, hawakan ko lang yan para gawin habang naghihintay ako ng panibagong huli. Ikaw ba? Saan ka ba nakatutok nung hawak mo, nung dala mo ang coin na yan? Mga kapatid, napahiyang umalis yung nagnakaw ng coin. Minsan, kasi sa ating buhay, napapagparena natin, yung kahulugan ng pagpapala sa maswerte. Pero magkaiba po ito. Dahil ang pagpapala, sa English ay, anong pagpapala? Blessing or blessed. Samantala ang swerte ay lucky. Pag dinugyan po natin yan sa dictionary, ang ibig sabihin ng luck o swerte ay success or failure apparently brought by chance rather than through one's own action. Ibig sabihin lang, malinaw na sinasabi na ang swerte ay hindi gawa ng ating sariling pagsusumikap o pagkilos. Nanalo ka sa loto. Yan, swerte. Hindi ka naman naghirap hindi ka naman although nagpumila ka, bumili ka ng ticket, di ba? Pero hindi yan pagpapala. Swerte dahil nanalo. Kung hindi nanalo, hindi ka sinuwerte. Samantalang ang pagpapala, yung blessed, ay ibig sabihin to make holy, gawing banal. At malinaw na ang pagiging mapalad ay pagiging banal. At para maging banal, dapat sumunod sa kalooban ng Diyos. At ito, mga kapatid, ang ipinakita ni Maria at ni Elizabeth na sa pasimula pa sila ay sumunod sa kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Nung tinanggap ni Maria na maging ina ng Diyos, sumunod lang siya. Kaya naman, pinagpala si Maria at si Elizabeth. Hindi sila sinuwerte. Marami kasi sa atin mas naghahanap ng swerte, umaasa sa swerte dahil pakiramdam natin ito yung magpapakumpleto at magpapasaya sa ating buhay. Kaya nga, ito yung dapat nating alisin sa ating buhay. Dahil ang magandang tingnan natin ay yung pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Tingnan natin si Maria. Hindi maswerte ang kanyang buhay, alam natin. Pero, nakapaghatid siya ng galak, ng saya kay Elizabeth. Nung siya ay pumunta dito, alam natin, nahirapan itong si Maria, mahirap din yung kanyang dinanas na buhay. Hindi naman siya mayaman, pero masaya ang kanyang buhay dahil sa pagpapala ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang pagpapala, ito yung mas kailangan natin sa buhay. Hindi pagiging maswerte. Dahil ang pagiging maswerte, material ang tinatanggap. Kapag naubos na yung mga material na bagay na ito, wala nang saya ang buhay. Pero ang pagiging mapalad, ang natatanggap natin ay biyaya ng Diyos. At pag tinanggap natin ang biyaya ng Diyos, walang katapusan ang tunay na kaligayahan na maitutulot nito sa atin. Kaya kasi Maria at si Elizabeth, ganun na lamang ang kanilang galak, ganun na lamang ang kanilang saya noong dumalaw, nung sila ay magkita.
Kaya mga kapatid, ngayon darating na Kapaskuhan. Sa halip na swerte ang hilingin natin sa Diyos, naisin natin na tayo ay maging mapalad. Hangarin natin maging mapalad dahil sa swerte hindi natin yan kontrolado. Pero ang pagiging mapalad, alam natin kung ano ang dapat natin gawin. Walang iba kundi ang sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Gagawin natin ang lahat ng magdadala sa atin patungo sa kabanalan ng buhay. Amen. Sige kayo ba? Manalangin tayo sa ating Ama upang matularan natin ang kanyang anak, siyang ating hari at daan tungo sa kaganapan ng buhay. Sa bawat panalangin ating itugon, halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang iyong simbahan tungo sa katapatan, pagkamasunurin at ibabaang loob, upang maging karapat-dapat kami na maging daluyan ng iyong pakikinig. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang mga lingkod bayan, habang kanilang pinaglilingkuran ang aming pamayanan at ang bansa. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, halina't iligtas mo ang aming puso, isip at kalooban, ang aming buong pagkatao, habang aming hinaharap ang bawat hamon ng buhay. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, halina't iligtas ang aming mga lumaong mahal sa buhay, tungo sa piling mo walang hanggan. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin muli ang ating mga personal na mga kahilingan ngayong mga panahon ng simbang gabi at ngayon din ang lahat ng mga may intensyon sa misang ito. Mapagmahal naming Diyos, halina't ihanda ang aming mga puso sa pagdating ng iyong anak, ang Emmanuel, siyang aming hari at daan tungo sa kaganapan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusubong mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birhen Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Paulo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng alugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban
kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ngayon ang kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Siya na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong pinandiyahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako kapatatas na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay darating na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang ng iyong sambayanan ay siya nawang magtaguyod lagi sa tanang nagdiwang, upang sa pagsamba sa iyong kadakilaan, makamtang masagana ang ganap na kagalingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa mga announcement po natin. So, bukas po, December 23, ay wala po tayong misa ng alas 12:15 ng tanghali. No? Baka bukas ay may magdatingan pa rin na yan. At bukas ay pala bukas. Meron pa pala. So sa linggo po, sa linggo, 23. December 23 po. Ayan. Wala po tayo. Siya po. Ayan. Sa Sunday po, 22, wala tayong misa ng 12:15. Ayan. Basta ang misa po natin lahat ay 8:15 ng gabi. Ano po? Lahat po ng misa natin hanggang sa 23. At ganoon din po, paanyaya pa rin sa mga hindi pa nakakapag-register sa ating link sa FB page para manalo ng Noche Buena package. Meron na po sa opisina. Ganoon din po, ang misa po natin sa Kapaskuhan, December 25 ay alas 12 ng tanghali sa ating pong parish hall. At ang gusto kong magpamisa sa mga simbang gabi na ito ay pwede po kayo humingi ng mga sobre sa mga volunteers po natin. At ilagay na lang po yung inyong petsa kung kailan ninyo gusto magpamisa. Meron po tayong search for Batang Santo Niño na para sa age 5 to 6 years old. Pwede na po magpa-register at hanapin si Sis Anlene. May mga vendors pa rin po tayo dyan sa labas. At sana po ay supportahan po natin sila. Bumili po tayo. Huwag lang natin silang tingnan. Ayan. Pwede po kayong bumili at supportahan po natin sila at ang ating parokya. Ganon din po, ang ating komunidad ay nagpaplano ng isang pilgrimage sa Medjugorje sa darating na June 22 to 26, 2025. So pwede po kayong makipag-ugnayan sa ating Facebook page para sa iba pang mga impormasyon. Ang mga gusto kong mag-offer ng mga toiletries o anumang nais nilang ialay sa misa, at nahihiya kong dalhin dito, pwede po ninyong ilagay sa mga basket ko o di kaya ibigay sa mga volunteers natin po para sila po ang magdala. So muli, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-aalay, nagbibigay ng kanilang mga donasyon sa ating simbahan. Ang Bible Alive 2025 at saka ang calendar po natin 2025 ay available pa rin po. Nandiyan din po sa labas. Tinginin na rin po yan. Bili po tayo. At kung hindi pa po kayo nakakakuha ng pastoral letter ng ating mahal na obispo, in Tagalog po yun, ay pwede niyo pong kumuha, humingi, libre po yun, at basahin po. Huwag lang kayong kumuha, basahin yung pastoral letter ng ating obispo. At ganun din po ay maraming salamat sa lahat ng mga nag-sponsor, sa lahat ng mga volunteers na bawat araw sa ating mga misa, sa lahat ng mga nagsaserve. Maraming salamat po sa para manatiling maayos, may kaayusan ng ating pagdiriwang at ang pagpasok at paglabas sa simbahan. Maraming salamat po. Kahit na alam ko yung mga volunteers ay medyo nagkakaroon ng mga konting mga alitan sa iba, na dahil ayaw sumunod. Ayan. So, sumunod po tayo, na yung mga nauna po kasing dumarating yung mga nasa classroom, huwag po natin po misa idadahilan. May misa muna tayo sa English Mass, pareho din naman yung misa ng English at nung simbang gabi. Pareho po yung misa natin yan. Meron lang tayong papuri sa Diyos, pero yung readings the same. So kung magsisimba tayo ng simbang gabi, yung simbang gabi na lang po. Ayan. So sana po ay sumunod tayo sa mga volunteers. Lalo bukas
At saka sa darating na linggo, sigurado po maraming mga tao dahil sunod-sunod po ang mga misa. No? Although tayo yung pinakahuli. Kaya magsisiksikan po tayo sa labas at sa loob ng mga classroom bukas at sa darating na linggo. Sana po ay maging maayos pa rin ang ating pagsunod sa mga hinihingi sa atin. So, yun po. Ayan. So, wala na pong announcement. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama, ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manlulubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayo taglay at kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Amen.